Ang Acts chapter 2 verse 38, patunay nga ba na ang tubig bautismo ay parte sa paglilinis sa kasalanan ng tao? Dahil ito ang ginagamit ng mga charismatic movements upang ipangaral ang kanilang pagtuturo na ang tubig bautismo ay parte sa kaligtasan. Ganito kasi ang sabi dito sa Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So ang konklusyon nila dito na ang tubig bautismo ay partisipasyon sa paglilinis ng kasalanan ng tao. Take note, bago natin sasagutin ang verse na ito na kailang ginagamit, ang naglinis po sa kasalanan ng tao ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo at hindi po ang tubig bautismo. Ngayon, uunawain natin mabuti itong verse 38 ng Acts chapter 2. Ang binigyang diin nila dito ay ang salitang for the remission of sin. Dahil sa kanilang interpretasyon dito sa Tagalog, para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero kung titignan natin itong salitang for, sa Greek po nito ay eis, na may ibig sabihin na in order to or as a result of. Now, in context, sa Acts chapter 2, ano ba ang tinutukoy dito? In order to or as a result of? Kasi malalaman natin sa context ng Biblia or sa buong aklat ng Acts na kung paano po natanggap ng tao ang kapatawaran ng kasalanan. Halimbawa, sa Acts chapter 10, verse 43, ang sabi dito, Whosoever believeth shall receive remission of sin. So, believe it pa lang ang pinag-uusapan, pero makakatanggap na ng kapatawaran ng kasalanan ang taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi pa sinama dito ang tubig bautismo. Now, hindi lamang yung kapatawaran ng kasalanan daw ang maging resulta sa bautismo, kundi ang pagkatanggap ng banal na Espiritu Santo. Yun po ang kailangang conclusion dito. Pero, ang context pala dito sa verse 38 ng Acts chapter 2, ang for pala dito ay dahil sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ay as a result of, hindi in order to. Now, ang salita namang for sa English ay may ibig sabihin na dalawang kahulugan sa salitang Tagalog. Dahil or para. Now, ang tamang interpretasyon dito sa Tagalog, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo dahil sa kapatawaran ng kasalanan. As a result of, hindi po in order to. Yan po ang context dito sa verse 38 ng Acts chapter 2. Now, paano natin mapapatunayan ng matibay na ito ang ibig sabihin sa Acts chapter 2, verse 38, na bilang resulta ng kanilang pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo, natanggap nila ang kapatawaran ng kasalanan at hindi po sa pamamagitan ng tubig bautismo. Ito po ang sabi kasi sa Acts chapter 10. Makikita natin dito na bago pa nabautismuhan ang mga sumampalataya sa Panginoon, mga hintil, ay natanggap na nila yung remission of sin at ang gift of the Holy Ghost, which is the speaking in tongues, bago sila nabautismuhan sa tubig bautismo. Sa Acts chapter 10, verse 43, basahin natin sa verse 43, ang sabi dito, To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. So, hindi pinag-usapan dito yung tubig bautismo, pero natanggap na nila ang remission of sin, ang pagpapatawad ng kasalanan. So, kung babalikan natin sa Acts chapter 2, verse 38, hindi pala ang ibig sabihin doon na parte ang tubig bautismo sa paglilinis ng kasalanan. Dahil malinaw dito sa Acts chapter 10, verse 43, na kahit sumampalataya pa lang ang mga tao sa Panginoong Hesukristo, natanggap na nila yung kapatawaran ng kasalanan. At sa verse 45, natanggap nila ang gift of the Holy Ghost na hindi pa sila nabautismuhan. Now, dalawang bagay dito, nakatanggap sila ng kapatawaran ng kasalanan, natanggap nila yung gift of the Holy Ghost, na hindi pa sila nabautismuhan sa tubig. Ngayon, ang tubig bautismo, pinag-usapan pa lang dito sa verse 47. Ang sabi sa verse 47, Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? So, ang ibig sabihin ni
Apostol Pedro na dahil nakatanggap na ng kapatawaran ng kasalanan ang mga nagsisampalataya, nakatanggap na ng gift of the Holy Ghost, so wala nang rason para hindi sila bautismuhan sa tubig bautismo. So dapat pala, ang tao makatanggap muna ng kapatawaran ng kasalanan, natanggap muna nila yung banal na Espiritu Santo bago sila mabautismuhan. Kaya mali yung conclusion na bautismuhan para matanggap ang remission of sin at matanggap ang gift of the Holy Ghost. Naging baliktad yung sa kanila. Turang sa Biblia, sumampalataya para makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, makatanggap ng banal na Espiritu, at bago magpabautismo sa tubig. Yan po ang konteksto sa Biblia. Kaya sa Acts chapter 2 verse 38, ang context dito, magpabautismo bilang resulta sa pananampalataya at pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil nung once na ang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanang nagawa. Tayo ay nilinis ng Diyos, binigyan tayo ng katiyakan sa pamamagitan ng pagbigay ng banal na Espiritu Santo sa atin upang tatakan tayo at ariing ganap hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan po ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya sabi niya, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi po sinabi na ang sino mang nabautismuhan sa tubig ay hindi mapapahamak pagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ang naghugas po sa kasalanan ng tao ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo at hindi ang anumang mga ritual, hindi ang anumang mga bagay, at higit sa lahat, hindi ang ating kakayahan or ang ating mga sariling gawa. Kaya kung gusto mong matanggap ang kapatawaran ng kasalanan at ang matanggap ang banal na Espiritu, sundin po natin ang tamang turo ng Panginoon na kailangan mong sumampalataya sa Kanya upang matanggap ang dalawang bagay na ito, ang kapatawaran ng kasalanan at ang pagkatanggap sa banal na Espiritu Santo. Kasi kung ang bautismo ay nakakapagligtas ng tao, ibig ba sabihin may kasalanan si Kristo at kailangan maligtas kaya siya nagpabautismo sa tubig?